Maligayang panunood po, ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na Passchendaele. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagising siya sa gitna ng bakbakan. Pilit niyang inaabot ang kanyang baril mula sa maputik na lupa bago dahan-dahang tumayo. Bakas ang matinding pagod sa bawat galaw. Nagtali siya ng puting tela sa dulo ng kanyang rifle at dahan-dahang lumabas mula sa pinagtataguan. Nang makitang hindi nagpapaputok ang mga kalabang Aleman, sininyasan niya ang isang bagitong sundalo na nagtatago sa kabilang panig na sumama sa kanya. Ang bagitong ito na noon lang nakaranas ng aktwal na giyera ay lito at balot na ng takot kaya agad itong napatakbo palabas. Sabay silang naglakad patungo sa hanay ng mga Aleman. Sa puntong ito, taning pag-uwi na lang ang nasa isip ng takot na sundalo. Nagtago siya sa likod ni Michael habang mabilis na hinuhubod ang mga kagamitan sa kanyang katawan. Ang orihinal na plano ni Michael ay magpanggap lang na sumusuko para makalapit sa kaihagis ang granada sa mga Aleman. Gungit dahil sa tindi ng panik, naging mabagal ang kilos ng bagito kaya agad na nakahalata ang mga kalaban. Sa isang iglap, nagpaulan ng bala ang mga Aleman at agad na bumagsak ang bagitong sundalo. Sa tindi ng galit, ginawang panagga ni Michael ang katawan ng kasama at mabilis na sumugod. Naghagis siya ng granada sa grupo ng mga Aleman. Matapos ang pagsabog, ikinabit niya ang kanyang bayoneta sa dulo ng rifle at maingat na sumilip. Nang makitang nagkakagulo na ang kabilang panig, buong tapang siyang sumugod. Ngunit laking gulat niya nang makitang iisang sugatang Aleman na lang ang natitira. Isang batang lalaki na mukhang nasa 19 o 17 lang ang edad. Saglit na nag-alinlangan si Michael nang makita ang batang itong mukha. Inabot pa ng bata ang kanyang kamay at nagsimulang magpakilala. Pero matapos ang ilang saglit na pagtitimbang, nagpasisya si Michael at itinalak ang bayoneta diretso sa ulo ng bata. Ang hindi inaasahan ni Michael, ang mukha ng batang Alemang iyon ang paulit-ulit na lilitaw sa kanyang mga panaginip. Sa bawat pangaap, inaabot ng bata ang kanyang kamay at ngumingiti kay Michael at sa bawat pagkakataon, muling ibinabaon ni Michael ang bayoneta sa ulo nito. Dahil dito, gabi-gabing pinapahirapan si Michael ng matinding bangungot at pagsisisi. Sa huli, dahil sa pagkasawa sa digmaan at sa hirap na nararanasan, nagpasisya si Michael na mag-desert o tumakas sa hukbo habang siya ay nagpapagaling sa ospital. Gaya ng inaasahan, agad siyang dinala sa military court. Luha ang ipinaliwanag ni Michael ang mga bangungot na bumabagabag sa kanya at ang katotohanang pumanaw na ang kanyang 3 kapatid sa giyera. Ang tanging dahilan ng kanyang pagtakas ay ayaw na niyang mawalan pa ng huling anak ang kanyang matandang ina. Ang kanyang madamdaming depensa ay nag-iwan ng katahimikan sa loob ng silid. Dahil sa kanyang mga naging kontribusyon at mga medalya noong nakaraang labanan, nagpasya silang hindi na siya angkop sa labanan dahil sa matinding psychological trauma. Sa halip, itinalaga siya sa recruitment office. Gagamitin nila ang kanyang mga karangalan para hikayatin ang mas marami pang kabataang mag-volunteer sa hukbo. Pagbalik ni Michael sa Canada, agad na ibinandera ng recruitment office ang kanyang mga kabayanihan. Maraming kabataan ang na-inspire at nag-uunahang mag-enlist. Araw-araw ang pagpopromote ni Michael at pagtanggap sa mga bagong aplikante. Pagkatapos ng trabaho, nakikipag-inuman at kwentuhan siya sa kanyang mga kaibigan. Hindi na niya kailangang mag-alala sa mga bomba o balang lumilipad. Unti-unti nang bumabalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit na-realize niya na hindi niya maalis sa isipan ang nurse na nag-alaga sa kanya noong nasa ospital pa siya. Dito naintindihan ni Michael na hindi lang pala bangungot ang pwedeng magpuyat sa isang tao. Maging ang pangungulila sa isang mahal sa buhay ay kaya ring magnakaw ng tulog sa mahabang gabi. Hanggang sa isang araw, isang batang lalaki ang biglang humarap sa kanya. Mayroon itong hika, ngunit pilit pa ring nag-e-enlist para maglingkod sa hukbo. Kahit paulit-ulit nang tinatanggihan ng recruitment office, araw-araw pa rin siyang bumabangik para mag-fill up ng aplikasyon. Taglay ang nag-aapoy na pagnanasa,
idineklara niyang hindi magiging hadlang ang kanyang hika sa determinasyon niyang ipagtanggol ang bayan. Ngunit si Michael, na siyang nakatalaga sa recruitment, ay mariing sinabi sa kanya na hindi siya maaaring sumali. Akala ni Michael ay susuko na ang bata. Pero nang gabing yon, habang papunta si Michael para makipag-inuman, laking gulat niya nang muling makita ang bata sa isang maliit na taberna. Lasing na ang bata at agad na pinag-initan si Michael. Tinawag niya itong traidor at sinabing si Michael ang humahadlang sa pangarap niyang magsilbi sa bansa. Dahil sa mga binitiwang salita ng bata, agad na sumugod ang kaibigan ni Michael para turuan ito ng leksyon. Walang kalaban-laban ng sakiting bata at mabilis itong napatumba sa lupa. Mabuti na lang at mabilis na namagitan si Michael para pigilan ang kanyang kaibigan. Hindi lang yun, sa busilak na puso ni Michael, siya pa mismo ang naghatid sa lasing na bata pauwi sa kanila. Ngunit ang hindi inaasahan ni Michael, kapatid pala ng batang lalaki, ang nurse na palagi niyang iniisip. Hindi pinalampas ni Michael ang pagkakataon at buong tapang na yinaya ang dalaga. Pero kahit anong pilit niya, magalang na tumanggi si Sarah sa kanyang paanyaya. Dismayado man, wala nang nagawa si Michael kundi magpaalam at umalis. Pero hindi basta-basta sumusuko si Michael. Kinabukasan, sumakay siya sa kanyang kabayo at pinuntahan si Sarah para ayain itong mamasyal. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Sarah. Tinawid nila ang mga ilog, dumaan sa mga kagubatan at malayang naghabulan sa malawak na kaparangan. Mula noon, naging madalas na ang kanilang pagkikita. Unti-unting nahulog ang loob ni Sarah sa kabaitan ni Michael at sa masasayang kwento nito. Ngulit, sa huli, ay tumanggi pa rin siya. Dahil minsan na siyang nagmahal ng tapat, pero ang isinukli rito ay matinding sakit na nag-iwan ng takot sa kanyang pusong muling magmahal. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil si Michael. Ngunit isang araw, nabalitaan ni Michael mula sa kanyang superior na ang ama pala ni Sarah ay ipinanganak sa Germany. At nang sumiklab ang digmaan, nagpasya ang ama ni Sarah na bumalik doon para sumali sa hukbong Aleman hanggang sa mamatay ito sa labanan. Ibig sabihin, ang babaeng gabi-gabing pinapangarap ni Michael ay anak pala ng isang sundalo ng kalaban. Hindi nagtagal, inimbestigahan at kinuwestiyon din ng militar si Sarah dahil sa kanyang ama. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagpapaliwanag na hindi siya katulad ng kanyang ama na sa Canada siya lumaki at kailanman ay hindi pa nakakatapak sa Germany, ay tinanggal pa rin siya sa trabaho sa ospital. Pinagbabasag na ang mga bintana ng kanilang bahay at punong-puno na rin ng mga mapanghamak na mensahe ang kanilang mga dingding. Maging ang nakababatang kapatid ni Sarah na may hika ay natanggal din sa trabahong kakahanap lang niya dahil sa kanilang ama. Ibinuhos ng bata ang lahat ng kawalang katarungan, pangungutya at kahihiyang nararanasan niya sa kanyang amang Aleman. Sa tindi ng galit, sinipa niya ang puntod ng kanyang ama para ilabas ang sakit na nararamdaman na saktong nakita ni Michael na nagdaraan. Nang mapansin ng bata na papalapit si Michael, agad itong tumakbo. Hinabol siya ni Michael gamit ang kabayo hanggang sa kapwa silang gumulong sa dalisis at nahulog sa ilog. Hinila ni Michael ang bata pabalik sa pampang kung saan nagkaroon sila ng isang malalim na pag-uusap. Doon naintindihan ni Michael kung bakit pilit na nag-e-enlist ang bata sa kabila ng kanyang hika. Ang gusto lang pala ng bata ay patunayan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa na hindi siya katulad ng kanyang amang Aleman. Gusto niyang patunayan na siya ay isang Canadian na ipinanganak at lumaki sa lupang ito at mahal din niya ang bansang ito. Matapos mapahinahon ang emosyonal na bata, pinuntahan ni Michael si Sarah para ayaking mag-impake at pansamantalang tumuloy sa kanyang bahay para makaiwas sa gulo sa labas. Ngunit pagpasok niya sa silid, nagulantang si Michael nang makitang itinuturok ni Sarah ang morphine sa kanyang sarili. Nanginginig ang buong katawan ni Sarah habang iniinda ang sakit, habang mahigpit naman siyang niyakap ni Michael sa kanyang mga bisig. Paulit-ulit, araw-araw, sa tulong ng pagkalinga at paghihikayat ni Michael, unti-unting nakalaya si Sarah mula sa pagkakagapos sa morphine. Sa huli, ipinagtatapat din ni Sarah ang dahilan ng kanyang pagkalulong.
Noong sumiklab ang digmaan, nagpilit ang kanyang ama na bumalik sa Germany para sumali sa kanilang hukbong. Umasa si Sarah na mananatili ang ama sa Canada para sa kanya at sa kanyang kapatid, ngulit talikuran sila nito. Mula noon, magkabilang panig na ang turingan ng mag-ama sa gitna ng gyera. Dahil sa tindi ng emosyonal na paghihirap, doon nahanap ni Sarah ang pansamantalang kaluwagan sa morphine. Sa mga araw na magkasama sila, tuluyan nang binuksan ni Sarah ang kanyang puso para kay Michael. Ngulit isang araw, laking gulat ni Sarah nang makitang nag-eempake ang kanyang kapatid na may hika para mag-report sa hukbong. Nagawa pala nitong kumbinsihin ang tatay ng kanyang girlfriend na isang doktor na gawan siya ng Peking Medical Certificate para lumabas na malusog siya. Binalawala ng bata ang mga pagtututol ni Sarah at determinadong tumuloy sa labanan. Nagsinungaling pa ito at sinabing si Michael mismo ang nag-aproba sa kanya enlistment. Sa tindi ng galit, pinuntahan ni Sarah si Michael at pinaulanan ng masasakit na boses at akusasyon. Walang kaalam-alam si Michael sa nangyari, kaya naiwan siyang tulala at lito, habang si Sarah naman ay mabilis na umalis nang hindi man lang siyang hinayaang magpaliwanag. Alam ni Michael na kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi maniniwala si Sarah sa kanya. At ang mas mahalaga, hindi na mababago ang katotohanang nasa gitna na ng bakbakan ang kapatid nito. Noong gabing iyon, gumamit si Michael ng huwad na pangalan sa isang enlistment form at pinapirmahan ito sa kanyang superior. Tinalikuran niya ang kanyang mataas na ranggo para maging isang ordinaryong recruit lang dahil ito lang ang tanging paraan para makapasok siya sa unit ni David, ang kapatid ni Sarah. Kahit pagod na si Michael sa digmaan, pinili pa rin niyang humawak muli ng riplet at bumalik sa ulan ng mga bala para protektahan ang kapatid ni Sarah. Alam niyang bukod kay David, wala nang ibang pamilya si Sarah. Gusto niyang protektahan si David para kay Sarah, kahit pa buhay niya ang maging kapalit. Gusto niyang patunayan ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Nang mabasa ni Sarah ang iniwang liham ni Michael, doon niya lamang na-realize na nagkamali siya ng hinala. Samantala sa labanan, bumubuhos ang malakas na ulan sa maputik na daan. Ang mga sundalong tila wala ng buhay ang mga mata ay naglalakad na parang mga anino. Nakasandal si Michael sa isang trench na puno ng putik. Ninanamnam ang sandaling katahimikan sa gitna ng ulan. Katabi niya si David na abala sa pag-aayos ng bala. Mula nang makarating sa frontline, hindi na hiniwalayan ni Michael si David. Ngunit dahil sa sobrang pagbabantay ni Michael, naiirita ang matigas ang ulong si David. Gusto niyang patunayan ang kanyang sariling lakas at ayaw niyang may tila yaya na nakabantay sa kanya. Kalaunan, natuklasan ng commanding officer ang paggamit ni Michael ng peking pangalan, ngulit hindi siya pinarusahan. Sa puntong ito ng gera, kapwa na lugmok ang magkabilang panig at marami na ang nasasawi araw-araw. Ibinalik na lang ng commander ang ranggo ni Michael bilang sergeant at ginawa siyang platoon leader para makabawi sa serbisyo. Habang tumatakbo ang isang squad leader para batiin si Michael sa kanyang bagong posisyon, isang bomba ang biglang sumabog sa malapit at tumalsik ito ng mahigit 10 metro. Agad na binuhat ni Michael ang sugatang kasamahan patungo sa aid station, kung saan hindi niya inaasahang makikita si Sarah. Nanatiling tulala ang dalawa sa isa't isa, bakas ng gulat at labis na kagalakan sa kanilang mga mata. Hindi inaakala ng dalawa na muli silang magtatagpo sa lugar na ito. Matapos ng mahabang panahon ng pagkakalayo, tanging mabilis na kamustahan lang ang nagawa nila dahil kailangan pang asikasuhin ni Sarah ang mga sugatan. Nangako silang magkikita ng gabing iyon, ngulit laking hinala ni Sarah nang hindi sumulpot si Michael sa usapan. Hindi niya alam na bilang bagong platoon leader, nakatanggap si Michael ng isang urgent mission at agad na umalis kasama ang kanyang unit. Ang destinasyon nila, ang kinatatakutang Passchendaele. Pagdating nila, sinalubong sila ng walang tigil na ulan na naging dahilan upang magmukhang makipot na ilog ang mga trench na kanilang pinagtataguan. Walang nagawa ang mga sundalo kundi manatiling nakatayo sa baha habang binabantayan ang kanilang posisyon. Kahit mataas na ang kanyang katungkulan, hindi pa rin humihiwalay si Michael kay David. Si David ang tanging pamilya ni Sarah
At ito ang dahilan kung bakit itinaya ni Michael ang kanyang buhay para bumalik sa impyerno ng digmaan. Nang magsimulang magliwanag ang langit, isang madugong labanan ang sumiklap. Ang matinding pag-ulan ng bala at kanyon ay yumanig sa posisyong dinedepensahan ni Michael. Sa tindi ng kaba, biglang umatake ang hika ni David. Agad siyang pinakalma ni Michael para makabawi. Ngulit sa sandaling kumalma na ang bata, nakatanggap sila ng utos na mag-reinforce sa position 357. Mabilis silang tumakbo patungo roon, ngulit laking gulat nila na ang mga sundalong dapat nilang tulungan ay nagkukumahog na palayo at pabalik sa likuran. Ang dapat sana'y suporta lang sa depensa, naging pangunahing puwersa na ngayon ang pangkat ni Michael. Ang posisyong dapat ay binabantayan ng 300 katao ay hawak na lamang ngayon ng 60 sundalo ni Michael. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa headquarters, ngulit naputol na ang linya ng telepono dahil sa mga pagsabog. Wala silang choice kundi magpadala ng mensahero sa pamamagitan ng pagtakbo. Sa sandaling tumahimik ang mga kanyon ng Aleman, isang signal flare ang pumutok sa langit. Kasunod nito ang sunod-sunod na putok ng baril at ang nakapanghihilagbot na sigaw ng digmaan mula sa kampo ng mga Aleman. Habang papalapit ang mga kalaban, nag-utos si Michael na maghanda sa depensa. Nagpaulan sila ng bala at isa-isang bumagsak ang mga Aleman. Ngulit marami pa rin ang determinadong sumugod. Hindi nagtagal, nagkaharap ang dalawang panig sa isang brutal na bakbakan gamit ang mga bayoneta at rifle. Sa gitna ng malakas na ulan, maririnig ang kalansing ng mga talim at ang mga sigaw ng desperasyon. Walang tigil ang patayan. Papatay ka ngayon, pero mamaya ay ikaw naman ang itutumba. Isang batang sundalong Aleman ang naiwang tulala sa gitna ng field, balot ng takot at kawalan ng pag-asa. Si David, na bago pa lang din sa serbisyo, ay nanginginig ng takot habang nakatago sa isang shell crater. Kahit sa gitna ng ganitong kaguluhan, hindi nawala si Michael sa tabi ni David. Pinapatay niya bawat Aleman na nagtatangkang lumapit sa bata. Ngulit sa sandaling lumingon siya matapos itumba ang isang kalaban, isa pang Aleman ang mabilis na sumugod sa kanya gamit ang bayoneta. Pilit na hinawakan ni Michael ang dulo ng baril para iligtas ang sarili. Ngulit dahan-dahan pa ring bumaon ang talim sa kanyang katawan. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, sumigaw ng buong lakas si Michael para utusan si David na magpaputok. Sa huli, nag-ipon ng lakas ng loob ang bagitong si David at kinalabit ang gatilyo. Sa sandaling iyon, ang mga tropang Aleman na kanina lang ay buong lupit na sumusugod ay biglang nagpasyang mabilis na lumingon at umatras. Si David na kanina lang ay nanginginig sa takot ay tila sinapian. Walang humpay siyang nagpaputok sa mga tumatakas na kalaban. Habang papalayo ang mga Aleman, lalo pa siyang naggigil at hinabol ang mga ito. Nang muling makuha ni Michael ang kanyang malay, napansin niyang nawawala si David. Paulit-ulit niyang isinigaw ang palala nito, ngulit dahil sa bugso ng galit, nakapasok na si David sa mismong trench ng mga Aleman. Isang opisyal na Aleman ang agad na nagtaas ng rifle para bariling si David, ngunit biglang may bumagsak na kanyon mula sa langit. Nang humupa ang usok, nakita ng opisyal na Aleman si David na tumalsik sa isang kahoy na may mga barbed wire. Mula sa malayo, nagmuha siyang si Jesus na nakapako sa krus.
Nang makita ni Michael si David na nakasabit doon, agad niyang hinubad ang kanyang mga gamit at mabilis na sumugod para iligtas ang bata. Nagpaulan ng bala ang kanyang mga kasamahan para bigyan siya ng cover na agad namang sinagot ng mga aliman. Sa gitna ng ulan ng mga bala, tinamaan si Michael. Nang makita siyang bumagsak, tila tumigil ang mundo at kapwa huminto sa pagpapaputok ang magkabilang panig. Matagal na nagpumiglas si Michael sa lupa bago pilit na nakatayo muli. Pasuray-suray siyang naglakad patungo sa posisyon ng mga aliman. Napansin ng opisyal na aliman na wala siyang dalang sandata, kaya inutusan nito ang kanyang mga sundalo na huwag magpaputok. Nakarating si Michael kay David at nakitang halos wala na itong hininga. Tila naintindihan ng opisyal na aliman ang pakay ni Michael kaya dahan-dahan itong tumanggo. Nagpadala pa siya ng 2 sundalo para tulungang iangat ang kahoy sa balikat ni Michael. Habang hila-hila si David, paika-ikang bumalik si Michael sa kanilang posisyon. Dahil sa saksak ng bayoneta at tama ng bala, sobrang hina na ni Michael. Sa gitna ng battlefield, napaluhod si Michael sa sobrang pagod. Tahimik lang na nakamasid ang mga sundalo mula sa magkabilang panig. Sa sandaling iyon, wala ng politika, wala ng giyera. Taning ang pagiging saksi na lang ng mga sundalo sa kabayanihang ipinapakita ni Michael ang namamayani. Tahimik silang nananalangin na sana ay makatayo siyang muli. Sa mga sandaling iyon, muling nagpakita sa isipan ni Michael ang mukha ni Sarah. Nangako siya rito na proprotektahan niya si David at ibabalik itong ligtas. Gamit ang huling patakmang kanyang lakas, muling tumayo si Michael at kinaladkad si David pasulong. Sa huli, kapwa nadala sa aid station ang sugatang si David at si Michael. Muling nakita ni Michael ang kanyang minamahal na si Sarah. Hindi mapigilan ni Sarah ang pag-agos ng kanyang mga luha nang makitang duguan si Michael. Nagawa pang namiti si Michael at sabihin kay Sarah na tinupad niya ang kanyang pangako. Habang unti-unting nanghihina, huling nais ni Michael ang isang magandang kinabukasan kasama si Sarah. At sa gitna ng payapang imahinasyong iyon, dahan-dahang huminto ang kanyang paghinga. Wala nang pagsidlan ang pait at sakit na naramdaman ni Sarah. Humahagulgol niyang isinigaw ang pangalan ni Michael, ngunit gaano man kalakas ang kanyang pagsigaw, wala na siyang matatanggap na sagot mula sa lalaking nag-alay ng buhay para sa kanya. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!